Mga kamaster, paalala lang po para sa ating lahat na sa buwan po na ito, Desyembre ng taong 2020, ay wala na po yung loan moratorium na ipinapatupad ng mga private lending institutions. Natapos na po yung 2 buwan na loan moratorium ng mga private lending institutions noon pong Oktubre at Nobyembre, kung kaya ngayong Desyembre mga kamaster ay babalik na po sa kanilang normal na deduction sa ating sahod ang mga monthly amortizations ng ating mga loans dito po sa mga private lending institutions. Kasabay po din dyan ang Provident Loan ng DepEd. Pero para po sa mga mayroong loan account sa GSIS ay good news po mga kamaster, dahil hanggang sa buwan na ito ay patuloy pa rin ang loan moratorium on loan payments para sa mga GSIS accounts, dahil ang buwan na ito mga kamaster ang pangalawang buwan ng kanilang pag-implement ng loan moratorium, dahil nga last November lamang nagsimula yung loan moratorium ng GSIS. So ito yung second month, sa January pa muli magbabalik ang deductions ng lahat ng mga GSIS loans doon po sa mga borrowers. So sa buwan na to ay babalik na yung deductions ng mga private lending institutions at ng DepEd Provident Fund. Pero yun pong GSIS ay patuloy pa rin na mapupunta sa undeducted portion, dahil hindi po muna ito magdideduct sa buwan na to, dahil nga ito pa ay covered ng loan moratorium ng na pinatupad ng GSIS bilang pagsunod po doon sa Bayanihan 2. So, sana po mga kamaster ay ito po inyong maintindihan na tanging 2 buwan lamang po yung allowed at nire-require ng Bayanihan 2, at ang mga lending institutions po mga kamaster ay hindi po sila nagbigay ng extension, kung kaya 2 months lang talaga yung magiging loan moratorium sa ngayon dahil sa Bayanihan 2. At the same time mga kamaster, dahil natapos na yung 2 months na loan moratorium ng mga private lending institutions, at dahil nga nakasaad sa Bayanihan 2 na ang mga accrued interest po doon sa mga PLIs na maniningil ng accrued interest, dapat po ito mabayaran ng mga borrowers on or before December 31. So para po sa mga personnel ng DepEd na hindi pa po nakapagbayad ng kanilang accrued interest doon po sa kanilang loan noong nagdaang Oktubre at Nobyembre, ay mayroon na naman po tayong ilang linggo upang mabayaran po ang 2 months na loan moratorium until ngayong December 31. At dahil nga po yan ay nakasaad doon sa agreement ng DepEd at ng mga lending institutions bilang pagsunod po doon sa provision na nakasaad din sa Bayanihan 2. So, tayo po kasama tayo po na hindi pa nakapagbayad ng loan accrued interest, ito po ay 2 months at based po ito sa inyong existing loan balance as of September 30. So, yung computation po ng inyong babayarang accrued interest ay depende sa inyong loan balance as of September 30. So, loan balance po as of September 30 multiplied by usually it's 9.66% yung per annum na ginagamit, maximum po na inaalaw ng DepEd. So, parang loan balance times 9.66% divided by 12. Yun po ang equivalent ng isang buwan na accrued interest na dapat bayaran ng mga borrowers ng mga private lending institutions. At the same time, dahil 2 months, so multiply nyo lang po ng 2 at yun po ang total na babayaran ninyo na accrued interest doon sa isang loan account. So kung meron po kayong maraming loan accounts sa maraming PLIs, ay marami rin po ang inyong dapat na bayaran. So, yun nga. Pero kung ang inyong loan po ay kasali doon sa 101
I guess I'm not sure kung nadagdagan yun. Pero yung dati po, that was 101 na mga private lending institutions na hindi maniningil ng accrued interest. So, good for you mga kamaster. Kung kabilang kayo doon sa mga borrowers na umutang doon sa 101 private lending institutions, good for you dahil nga wala kayong babayaran na accrued interest by December 31. Hindi po ito required kasi sila po ay nag-waive ng pangungulekta ng mga accrued interest para sa mga loan accounts ng kanilang mga borrowers. I guess mahal nila yung kanilang mga borrowers dahil ayaw nila na magbayad sila ng accrued interest ng 2 buwan. 2 months po yun. Napakalaki na rin po ng amount na yan. Especially kung malaki po yung inyong loan balance as of September 30. So, para po doon sa mga mayroong loan accounts doon sa 30 PLIs na patuloy na maniningil ng accrued interest. So, kailangan po nating mabayaran yon by December 31. I'm not sure kung anong mangyayari kapag hindi po tayo nakapagbayad by December 31 kasi nakasaad doon sa Bayanihan 2 ay dapat no interest on interest. Pero since nakasaad din naman na until December 31, so baka meron pong mangyayaring interest on interest by 2021. I'm not sure. Pero I believe na talagang kung hindi po tayo magbabayad, ay talagang maidagdag po yon doon sa ating balance ng ating loan. Kung pagkatapos po ma-extend yung term tulad ng loan moratorium ay meron pa rin tayong loan balance dahil nga doon sa accrued interest na hindi po natin nabayaran. So, yun po lang ang tanging disadvantage nitong loan moratorium dahil kahit merong period of loan moratorium ay meron din naman tayong babayarang interest. So parang dumoble po yung interest for that certain month dahil doon sa extension na months ay meron pa rin tayong babayaran na interest. So ganun lang. But that's life and that's how lending works. So let's just cooperate mga kamaster at sundin na lamang po natin yung mga panuntunan at mga provision na nakasaad po doon sa Bayanihan 2. So sana po ay magsilbi itong paalala po para sa lahat sa ating mga responsibility ngayong panahon po ng Christmas season pa naman, di ba? Na Christmas season at meron tayong maraming gagastusan at maraming babayaran. So, hanggang sa susunod po na episode, keep safe everyone.